Aking mga viewers at subscriber, welcome to my YouTube channel, Hermotech. Sa ngayon mayroon tayong isang TCL na 32 inches. Walk-in lang ito rito at ang pinaka-complaint dito ay bigla na lang daw namatay. Wala siyang power. Ayan. Sa itong TCL. Ngayon pagka walang power, didiretso tayo sa kanyang power supply. I-check natin yung kanyang mga voltahe. Kung present ba yung 12 volt saka yung 28 sa kanyang backlight. Pagka mo wala yan, pwede naman natin i-convert sa 4 wires yung kanyang power supply. Ngayon kung present yung kanyang mga supply, malamang mainboard ito. Ngayon subukan muna natin i-plug. Titingnan natin kung wala ba talagang power. Ayun ang sabi nga niya sa akin ay wala raw cordon to. Ngayon lalagyan na lang natin kasi marami naman ako rito. Ayan lalagyan natin mamaya yan. Ngayon subukan lang muna natin i-plug to. Mahirap mag-plug ng ganito Baka makuryente pa tayo dito. Tusok lang natin ng ganyan. Ayan, parang kumislap siya. Tapos saksakan natin ng ayan na siya. Wala. Dapat umilaw na rito wala siyang ilaw. Ngayon ang gagawin natin ay bubuksan na natin dahil nakita na natin wala talagang power. Yun ang pagkasabi niya, wala raw power Ayan na, nabuksan ko na siya. Ayan yung kanyang pinaka LVDS ribbon type. Mahirapan tayo rito sa kanyang mainboard pag ito naging sira. Ngayon check natin yung mga voltahe niya rito. Tapos yung kanyang speaker ay magpapalit tayo dahil yung kanyang guma rito ay nawala. Tumutunog pa naman ito kaya minsan ngungo kasi sumasayad siya gumagalaw-galaw siya ng ganyan. Sumasayad yan sa kanyang magnet. Ayan pero marami akong speaker dito. Ayan yan. Mas mayroon pa ron. Dami ko rito Ngayon i-check muna natin yung kanyang voltahe rito. Tingnan natin kung may ba, buo ba yung kanyang fuse. Sana yung aking tester. Ayun. Yan, naka-easy naman siya. Ayan, mayroon siyang 237 dito sa kanyang fuse. Ayan. Tapos sa kabila, ayun, nakatawid rin naman, buo yung kanyang fuse. Ngayon tingnan natin dito sa kanyang filter kung may DC dito. Check natin sa DC. Mayroon. Teka, naka-hertz yung aking tester Ayun, busy na. Ayun, mayroon siyang 325 kaya ganyan yan kasi nga tumataas pagka nilalagyan ng kapasitor pero nakokontrol naman ng kanyang regulator yan. Ito. Ngayon tanggalin natin tong kanyang power supply. Tapos i-check natin yan kung may 12 volt saka yung 27. Kapag wala ang mga yan, pwede naman nating maring muspit ang kanyang sira. Pwede naman nating yan sa 4 wires. Pero kung present yung mga voltahe niya rito sa kanyang mga filter, ito kanyang mga filter kasi ito banda rito nasa backlight to hanggang dito ito alam ko 12 volts to tanggalin natin. Lumang modelo na itong TV na ito pero ang kainaman nito ay matibay yung kanyang panel pag mga ganito kagaya ng mga bago ngayon, maswerte na lang kung aabot ka ng 2 taon kung hindi magkaguhit, blackout. Ayan.
na siya. Ngayon i-check natin dito. Pa-plug natin yung galing sa outlet. Ayan, saan ba yun? Ayan. Ayan, tignan ko muna kung nakikita ba. Ayan. Kita ba yung ating tester? Ayan, naka-DC tayo. Ngayon dito tayo sa supply ng kanyang backlight. Mataas to rito, ang alam ko 27 o 30. Tingnan natin. 36, 35. Recent yung kanyang backlight. Ngayon dito sa kanyang 12 volts, ito may pangalan dito, 12 volts. 0.3. Ibig sabihin lang yan, good yung kanyang MOSFET kasi mayroong supply dito eh. Iisa lang naman ng MOSFET nito eh. Di kagaya sa ibang ano, hiwalay yung supply ng backlight niya, hiwalay yung transformer. Ito, isa lang naman to eh. Ulitin natin. Wala talaga. Point, ano lang dito eh. 0.054. Meron dito. Ngayon tingnan natin yung kanyang mga diode. Alisin muna natin sa pagkasaksak. Tapos discharge natin yung kanyang kapasitor. Kasi may karga pa yan eh. Ayan. Check natin yung kanyang mga diode. Saan pa yung aking ano? Tester. Okay. Okay rin naman. Ngayon parang mayroong lumulubo rito ng dalawang kapasitor eh. Ito. Yan. Subukan natin palitan to. Tingnan natin kung magkakaroon na ng supply. Ayan, at tatanggalin ko muna. May lumulubo palang kapasitor dito. Pero ito good ito eh. Minsan kahit hindi lumulubo, minsan sira na rin eh. Pero pag lumulubo, makikita na kaagad. Tingnan natin. Kasi dito yan sa 12 volts eh. Ayan siya, 16 volts 150 UF. Tapos yung isa 16 volt 470. Mas maganda nga gawin nating 25 volts ito eh, para hindi na lupo. Pero ganun pa rin ang microfarad. Ika, magalikat ko rito. Ito yung aking mga kapasitor. Yan.
ito 25 volts 1000 UF, pero pwede na ito. Parang hirap yung 150, 1500 pala. Pag wala tayong makita, yan na yung lagay natin. Tingnan natin kung ito 47 volts 470. Marami ako rito eh. Ito 25 volts 470 UF. Pag wala akong makitang ano, subukan na lang natin itong 1000. Pag wala tayong makitang 1500, yan, mahirap yan eh, may butal. Wala nga, ayan mo na. Subukan lang, pagkapag ayaw, di dagdagan natin isang kapasitor. Ayan yung nakita natin. Teka, saan yung aking release? Mas maganda to, 25 volts na ito, para hindi siya mahirapan. Kasi 12 volts yung ano, okay na yung 16, kaya lang minsan kasi yung kapasitor natin may nang klase na, kaya lumulubos siya. Buti kung original na kapasitor, kayang kaya niya yan eh. Pero ito medyo mataas, hindi nabibigay ito. Bumaba yung ating voltage ng microfarad, titingnan natin kung obra. Kasi pag sumobra naman nating microfarad, tataas yung kanyang voltahe. Okay na natin dito. Sa mga baguhan natin, yung may sign na yan na kulay itim na malaki, yun yung negative. Kasi pag bumiliktad, iinit yung ating kapasitor, puputok yan. Kailangan doon din nakatapat yung negative. Yung may sign din ng negative, ayan oh. Sa mga baguhan lang, kasi sa mga veterano matatawan na lang sila rito eh. Ayan. Ayan na. Kanina point lang siya. Ngayon, tingnan natin kung magkakaroon ng 12 volts yan. Saan na aking tingga? Ito. Yan na. Kainan na siya. Tapos palit tayo speaker. Yan, bago natin isalpak ay testingin muna natin. Yan na. Yan. Check natin dito kung nandito na ba yung ating 12 volts. Ayan, mayroon na. Tapos yung ating 27 tumaas. Hindi naman natin ginalaw to, bakit 40 na? Supply sa ating backlight to eh. Naging 39 sa kanina, 39, ngayon 40 na. Ayan, 39. Tama nga. Ayan no. 12:05. Ngayon ang gagawin natin ay
isasalpak na natin dito at titingnan natin kung magka-power na ba. Yan na. Sana nga magka-power na. Mga mamaya sira pa yung kanyang backlight, pero ang sabi niya sa akin bigla lang daw namatay. Siguro yung kapasitor, minsan kasi pagka kunting lubo lang gumagana pa eh. Ngayon pagka lubong-lubo na talaga, wala na. Yun ang nagsasala ng ating kuryente para maging DC. Kasi kahit may diode siya, kapag walang kapasitor, walang nagpipilter, kasi yung kapasitor yun ang nagpipilter sa kanya para maging pure DC. Yan. Bakit dito maluwag na? Sa kabila ito niskruhan. Nabasag yung niya sa ilalim. Yan puto. Yan, kaya na yan. Pa-plug natin, titingnan natin kung nagka-power na ba. Yan. Tapos babalik natin. Yan na, nakikita ko na. Ka-power na siya. Ayan Yan. Press natin yung power niya rito sa kanyang ayun nagsisignal na siya. Tapangan natin. Ayun, lumabas na yung TCL. Ayan, mayroon na siya. May signal na. Yung dumi-dumi dito, marumi talaga yung niya, kasi lilinisin natin mamaya yan. Pero tingnan muna natin kung gumagana ba yung kanyang mga touch switch. Tingnan natin yung volume. Palitan na rin. Minsan volume lumalabas, minsan hindi. Ayan. Tapos yung kanyang na rin halos gumagana. Ngayon palitan muna natin ng switch para hindi na mag-back jab, kasi hindi ko natanong kung may remote ba ito. Palitan ko na lang. Napalitan na natin yung speaker niya Yan. Tapos yung mga touch switch niya ay napalitan na rin natin. Ayan na siya, yung mga luma Ito na yung dating speaker niya Gumagana pa naman ito, kaya lang ngungo kasi ito pagka ganito, dahil gumagalaw-galaw na siya, sumasayad siya ngungo na yung boses niya. Ayan, medyo mahaba yung pinalit ko. Wala akong kagaya nito pero okay rin naman, tapat naman sa butas niya Ayan, yan siya. Yung gagawin natin ay saulin na natin yung pinakatakip nito para may testing na. Tapos yung kanyang cord ay inayos ko na rin. Ayan may saksakan na siya. Yan. Sauli na natin yung pinakatakip niya. Kalain mo itong TV na ito, hindi pa nagkaroon ng repair dahil may seal pa siya rito. Ako lang nakabukas nito ngayon ngayon ko lang binuksan Ibig sabihin mula noon
Yun lang ang naging sira niya. Hindi pa siya napalitan kahit backlight. Matibay yung mga unang TV, di kagaya ngayon, tsambahan na lang eh. Tsambahan na lang kung tatagal. May ng klase na talaga. Kahit yung mga amplifier ngayon, puro kinakalawang yung mga pin. Kasi mura lang kasi. Di kagaya nung araw na hindi ako makabili-bili ng amplifier dahil napakamahal nung araw yan. Ngayon napakamura na lang. Kaya karamihan nung araw kasit lang eh. Kahit kasit nga wala ako eh. Dahil ang kasit nung araw 3,000 na yung Sony. Ay ang 3,000 nung araw mahirap na hagilapin eh. Kagaya ngayon marami na. Kaya lang hindi rin tumatagal, palit ka ng palit. Ayan na siya. Tapos ang gawin natin ay linisin natin yung pinaka LCD nya dahil ang pangit na talaga. Meron akong panglinis dito, nasaan na yun? Ito. Yan yung pinanglilinis ko lagi. Yan. At linisin na natin. Ayan na, nasauli na natin. Tapos nailagay ko na rin yung ating TV Plus. Ayun na. Ngayon ipa-plug na natin, titignan na natin. Ayun. Ayan, milaw na siya. Press natin yung power nya. Ayun. Ayan. Nagsisignal na siya. Abangan na lang natin. Ayan. Ayan na siya. Okay na. Yung reflect dito sa ilaw yan eh. Ayan. Okay na. Ayan, maliwanag yung ilaw natin eh. Lahat, maraming salamat sa inyong panonood, and please like, share, and subscribe to my YouTube channel for more upcoming video. Thank you.